Mahigit 1 oras nang nakababad sa telepono si Rebecca. Kausap niya kasi ang nag-iisa niyang anak na si Sally. Ilang buwan na rin silang hindi nagkikita. Mula nang maikasal ito ay naging abala na siya sa pag-aayos ng bahay at mga gamit. May mga ipinarenovate pa sila sa bagong bahay. Masayang ibinahagi ni Sally kay Rebecca ang bago niyang buhay kasama ang asawang si Jeremy. Nakangiti si Sally habang ikinikwento sa ina ang mga nakakatuwang karanasan. Si Rebecca naman ay nakangiti pero sa kaibuturan ng kanyang puso ay miss na miss niya na ang anak. Lalo na't ngayon lamang ito nawalay ng matagal sa piling niya. Parang matalik na magkaibigan ang samahan ng mag-ina. Magkasama silang nagsha-shopping, nanonood ng movie at magkatulong rin sila sa mga gawaing bahay. At madalas ay pinagkakwentuhan nila ang mga bagay-bagay tungkol sa kanilang mga sarili. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, nakilala ni Sally si Jeremy, isang sundalo. Kaya naman, nang magpakasal sila ay tumira sila sa malayong lugar. Mula noon ay hindi nakikita ang mag-inang si Sally at Rebecca. Tanging ang pag-uusap sa telepono na lamang ang kanilang pampalipas oras upang maibsan ang pagkainip at pagkamis sa isa't isa. Naku ma, dadating na pala si Jeremy maya-maya. Kailangan ko nang magluto. Excited na wika ni Sally sa kabilang linya. Tawagan mo na lang ulit ako ma, pahabol pa nito. Oo naman, at wag mo rin ako kalimutang kumustahin anak ha, malungkot na wika ni Rebecca. Hay naku ma, wag kang ganyan. Sa itsura mo ay batang-bata ka pa at mapagkakamalan pa tayong magkapatid. Kaya kung ako sayo ay lumabas-labas ka naman ng bahay kasama ang mga kaibigan mo. Napangiti si Rebecca bago humarap sa salamin. Kung titingnan siya ay hindi naman talaga halatang malapit na siyang umidad ng 50. May kaunting puti na ang kanyang buhok pero maganda pa rin siya at wala pa masyadong kulubot sa mukha. Maganda ang pangangatawan at mukhang sopistikada at elegante. Well, sabi mo anak, di maniniwala ako. Natatawang sabi ni Rebecca. Sige, ikumusta mo na lang ako kay Jeremy anak. Wika ni Rebecca bago tuluyang ibaba ang telepono. Matapos noon ay napabuntong hininga na lamang siya dahil maiinip na naman siya buong maghapon. Ilang sandali pa ay nagulat si Rebecca nang mayroong nag-doorbell dahil wala naman siyang inaasahang bisita o anumang delivery sa araw na iyon. Ang asawa niya naman ay mamayang gabi pa uuwi habang ang kaisa-isa niyang kaibigan na si Lisa ay dumalaw sa anak nito sa probinsya. Muling tumunog ang doorbell. Dali-daling nagtungo si Rebecca sa pinto upang malaman kung sino iyon. Subalit nang buksan niya ito ay nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sa harap niya ay naroon ang delivery man, dala ang isang bouquet ng mga bulaklak. Good day po ma'am, flowers from Mr. Carlos, pakipirmahan na lang po dito. Wika ng delivery man sabay abot ng isang papel. Ah, galing kay Carlos. Nakangiting sambit ni Rebecca. Habang pumipirma ay ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Galing sa asawa ko, nakangiting wika niya sa delivery man. Ang sweet naman po ng asawa ninyo ma'am, wika naman ng lalaki. Habang hawak ni Rebecca ang mga bulaklak ay ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi niya inaasahan na padadalhan siya ni Carlos ng mga bulaklak gayong wala namang okasyon. Isa pa, hindi naman ito madalas magbigay ng bulaklak sa kanya, lalo na kung wala namang dahilan. Napakaganda ng mga bulaklak at napakabango pa ng mga ito. Naisip ni Rebecca na ilagay ang mga iyon sa flower vase. Inaamoy-amoy niya pa ang mga bulaklak habang isa-isang inililipat nang biglang mahulog ang isang maliit na papel. Hindi niya ito napansin kanina dahil nakalubog sa ilalim ng mga petals. May love confession pang nakasulat rito. Subalit ang mga ngiti sa labi ni Rebecca ay unti-unting nawala nang mabasa niya ang pangalan sa likod. Tulinda, from Carlos. Ang tuwa niya sa sorpresang iyon ay napalitan ng lungkot at pagdududa. Siguro nagkamali lang ang nagsulat nito. Halata namang hindi ito sulat ni Carlos. Bulong ni Rebecca sa sarili. Upang masiguro ito ay napagpasyahan niyang tanungin na mismo ang kanyang asawa. Carlos, natanggap ko ang padala mong bulaklak kanina.
Kinakabahang sabi ni Rebecca pagkarating ng kanyang asawa sa bahay. Napatigil si Carlos ng ilang sandali bago tumingin kay Rebecca nang may ngiti sa labi. Gusto ko lang na mapasaya ka. Alam kong lately ay naboboard ka na dito sa bahay. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Carlos. Tumango lamang si Rebecca bago magpasalamat. Matapos noon ay iniabot niya ang note rito kung saan nakasulat ang pangalan ni Linda. Habang pinagmamasdan ni Carlos ang munting papel ay napalunok ito. Siguro nagkamali lang ang nailagay nung kausap ko kanina sa telepono noong orderin ko ang mga bulaklak. Marahan niyang hinawakan si Rebecca sa dalawang balikat bago ito tingnan sa mga mata. Huwag ka nang magalit sa nag-deliver ng mga bulaklak. Baka nagkamali lang iyon dahil sa dami ng mga customer. Tama naman ang address na pinadalhan nila. Ang mahalaga ay natanggap mo ang mga bulaklak, hindi ba? Nakangiting wika ni Carlos bago itapon sa basurahan ang munting papel. Niyakap niya si Rebecca at sinabing, "Mula ngayon, ako na mismo ang magbibigay sa iyo ng mga bulaklak. Okay ba yon?" Tumango lamang si Rebecca bago niyakap pabalik ang asawa. Mahigit 25 taon na silang kasal at sa buong panahong iyon ay walang ginawa si Rebecca kung hindi ang mahalin at paglingkuran ang kanyang asawa. Dahil sa mga sinabi ni Carlos ay nawala na ang pangamba niya at inisip na baka nga nagkamali lang talaga ng nailagay na pangalan. Niyaya niya na ring maghapunan si Carlos at kinalimutan na ang pangyayaring iyon. Lumipas ang 1 linggo, napagpasyahan nilang mag-asawa na magbakasyon ng 3 araw sa tabing dagat. Ngayon lang ulit sila makakapamasyal dahil palaging abala si Carlos dahil sa trabaho nito. Madalas ay tulog na si Rebecca sa tuwing umuwi siya ng bahay. Nang sumunod na linggo, muli silang umalis ng magkasama upang bumili naman ng regalo para sa kanilang unika iha para sa birthday nito. Plano rin nilang manood ng movie at maghapunan sa kilalang restaurant. Tuwang-tuwa si Rebecca dahil kahit tumatanda na sila ay nagagawa pa rin nila ang mga bagay ng magkasama. Habang nagmamaneho si Carlos patungo sa mall ay dumaan muna sila sa gasolinahan. Habang nagpapa-full tank ay nakisuyo si Rebecca na ibili siya ng kape dahil nakakaramdam pa siya ng antok. Ang aga kasi nilang nagising. Pagbalik ni Carlos ay dala na nito ang 1 basong kape. Subalit nakalimutan niya ang takip nito kaya nang umandar ang kotse ay tumapon ang kape na hawak ni Rebecca. Binuksan niya ang glove compartment subalit imbes na tissue ay 2 theater ticket ang nakuha niya roon. Ayon sa nakasaad na date rito, ang may-ari ng ticket na iyon ay nanood kahapon lamang. Noong mga sandaling iyon ay nakalimutan ni Rebecca ang tungkol sa natapong kape dahil nakatuon ang kanyang atensyon sa natuklasan. Naalala niya rin na kagabi ay late umuwi si Carlos pero ang paalam nito ay dahil sa business meeting. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya sa asawa. Mahinahon namang sumagot si Carlos habang nagmamaneho. Mga ticket yan, wika nito. Alam kong ticket at nakikita ko naman. Tapos ang sasabihin mo sa akin na nagtatrabaho ka kahapon? Muli ay nagmaang-maangan si Carlos. Napahawak ito sa noo bago tumawa. Sabay sabing hiniram nga pala ng isa sa kanyang mga kaibigan ang kotse. May bago raw kasi itong nililigawan. Balak nilang magpunta sa theater kaya lamang ay nasa repair shop pa ang kotse nito kaya wala silang magamit. Ang galing mo naman magkwento, wika ni Rebecca. Hindi sigurado kung maniniwala ba siya sa sinasabi ni Carlos. Hindi ko naman siya magawang tanggihan, Rebecca. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sige, kung gusto mo itatawagan ko siya ngayon at ikaw mismo ang kumausap sa kanya para maniwala ka sa sinasabi ko. Wika ni Carlos habang hinahanap ang numero ng kanyang kaibigan sa cellphone. Wag na Carlos, naniniwala na ako sa'yo, sambit ni Rebecca. Ngumiti lamang si Carlos at pakanta-kanta pa ito hanggang makarating sila sa mall. Nawala na ng gana si Rebecca na mamasyal roon kasama ang asawa. Malayo ang iniisip niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay mayroong bumabagabag sa kanya. Isang bagay na hindi siya mapalagay mula pa noong makatanggap siya ng mga bulaklak.
May mga napansin na siya noon pero ipinagkibit-balikat niya lamang ito dahil mayroon siyang tiwala sa kanyang asawa. Ngunit ng mga sumunod na araw ay mayroon na naman siyang natuklasan at sa pagkakataong iyon ay siguradong wala nang lusot pa si Carlos. Habang inaayos ni Rebecca ang mga damit na lalabhan ay ugali niyang tingnan ang mga bulsa ng damit at pantalon upang masiguro na walang sasamang barya o kung ano-anong papel. Nang dumako na siya sa jacket ni Carlos ay mayroon siyang nakapa na resibo sa bulsa nito. At nang tingnan niya iyon ay laking gulat niya dahil mula iyon sa isang lingerie shop. Kahit anong isip ang gawin niya ay wala siyang mahanap na paliwanag. Isa lamang ang ibig sabihin noon. Bumili ang asawa niya ng underwear para sa ibang babae. Upang makumpirma ang kanyang hinala, napagpasyahan ni Rebecca na huwag kumprontahin ang kanyang asawa. Sa halip ay susundan niya ito sa opisina para masagot ang lahat ng kanyang mga katanungan. Sa unang araw pa lamang na sinundan niya ito ay nakumpirma niya na ang lahat. Nakita niya si Carlos habang kasama nito ang isang magandang babae na buntis. At sa tingin niya ay mga 5 buwan na ang tiyan nito. Nakita niya kung papaano hawakan at tingnan ni Carlos ang babae. Hinalikan niya pa ito sa labi bago sila magpaalam sa isa't isa. Habang naglalakad papauwi si Rebecca ay hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pagka-uwi ni Carlos ng bahay ay nakita niya ang mga basag na plato at mga kasangkapan. Habang si Rebecca ay umiiyak sa sulok. Noong gabing iyon ay wala nang nagawa pa si Carlos kung hindi ang umamin bago padabog na lumabas ng pinto. Bandang 12:00 ng gabi ay bumalik ito ng bahay. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Rebecca nang makita si Carlos. Lasing na lasing ito at hindi na nga halos makalakad. Nagsasalita ito habang nakahawak sa kanyang kabit. Rebecca, siya nga palang pinakamamahal kong si Linda. At mula ngayon ay dito na kami titira sa bahay na ito. Naiintindihan mo ba? Ano? Nababaliw ka na ba, Carlos? Ilabas mo yung babae na yan dito ngayon din. Sigaw ni Rebecca. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin. Magkakaanak na kami kaya kailangan namin ng mas malaking tirahan. At ikaw, mag-impake ka na ng gamit mo at lumayas ka na rito. Sigaw ni Carlos. Eto nga pala ang pamasahe mo. Dugtong pa nito sabay hagis ng mga barya. Dahil sa galit ni Rebecca ay dinampot niya ang map na noon ay nasa tabi niya. Hinampas niya nang hinampas si Carlos. Hindi ako ang aalis rito at kung magmamatigas kayo ay hindi niyo ako masisisi kung ano ang pwede kong gawin sa inyo. Muling sigaw ni Rebecca. Maging ang kabit nito ay inambahan niya rin na hahampasin niya ng hawak niyang map. Dahil sa takot ng kabit ay hinila niya si Carlos papalayo sa bahay na iyon. Kaagad ikinandado ni Rebecca ang pinto bago siya napaupo sa sahig. Hindi siya nakatulog magdamag. Kinaumagahan ay tinawagan niya si Sally. Nang marinig nito ang umiiyak na boses ng ina ay natakot siya. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Sinabi naman ni Rebecca ang lahat. Anak, ano nang gagawin ko ngayon? Mahigit kalahati ng buhay ko ay magkasama kami. Tinatanong pa ba yun, ma? Mag-file ka na ng divorce. Hindi mo kailangang malungkot at lalong hindi mo siya dapat patawarin. Napakabait mo at hindi mo deserve na lokohin. Kahit tatay ko siya ay hindi ko siya kakampihan. Galit na wika ni Sally. Nangako rin ito sa kanyang nanay na palagi siyang tatawag para magkausap sila. Nalaman din ni Lisa ang nangyari sa kaibigang si Rebecca, kaya pagbalik niya galing sa probinsya ay pinuntahan niya ito at sinamahan. Para kahit papaano ay hindi ito maiinip sa bahay. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unting naiibsan ng sakit na nararamdaman ni Rebecca. Na-realize niya na marami pala ang nagmamahal sa kanya. Hindi niya kailangan ang isang lalaking manloloko. Makaraan ng 3 linggo ay muling bumalik si Carlos. May dala siyang isang bouquet ng bulaklak. Mukha siyang problemado at miserable. Halatang stress at walang pera. Hindi siya pinayagang makapasok ni Rebecca sa loob ng bahay. Nakatayo lamang ito sa labas habang sila ay magkausap. Bakit ka pa bumalik rito? Na-realize ko na hindi ko kaya nang wala ka sa buhay ko. I'm sorry, Rebecca. Ikaw lang ang mahal ko at handa akong bumalik sa'yo. Wika ni Carlos.
Papaano ang baby nyo? Muling tanong na Rebecca. Hindi ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Niloko niya ako. Narinig ko siya habang nagkukwento sa kaibigan niya. Ginamit niya lang pala ako para mabili ang mga luho niya. Iba pala ang nakabuntis sa kanya pero gusto niyang ipaako sa akin dahil sa trabaho at pera ko. Tagumpay na sana siya sa mga balak niya pero nabuking ko siya. Kaya ito, naisip kong bumalik na lang sa piling mo, Rebecca. Tiningnan na Rebecca si Carlos mula ulo hanggang paa. Hindi siya nakakaramdam ng awa para dito at maging ang pagmamahal niya ay napalitan na rin ng puot at galit. Inakala niya noon na hindi niya kaya kapag nawala si Carlos sa buhay niya. Pero ngayon, na-realize niyang marami na siyang sinayang na panahon para mahalin at pagsilbihan ng isang traidor at manloloko. Ilang sandali pa ay mahinahong nagsalita si Rebecca. Sandali lang ha, hintayin mo ako rito. Naghintay naman si Carlos. Pero pagbalik ni Rebecca ay dala nito ang isang maleta. Ito nga pala ang mga gamit mo, magkita na lang tayo sa lawyer's office. Heto ang barya pamasahe mo. Matapos sabihin ng mga salitang iyon ay isinara ni Rebecca ang pinto at inilak iyon. Wala na siyang balak na makipagbalikan pa kay Carlos at wala na rin siyang pakialam kung ano man ang gagawin nito sa buhay. Ni hindi niya nga alam kung kailan pa ba siya niloloko nito o nakakailang babae na siya habang mag-asawa silang dalawa. Mula nang magkahiwalay si Rebecca at Carlos ay hindi na sila muling nagkita pa. Pero sa kabila nito ay masaya si Rebecca kasama ang kaibigan at suporta ng kanyang anak na si Sally. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.